Hi Miss Anne, Merry Christmas. Merry Christmas po. Ano po yung mga pasabog na i-expect natin sa event ngayong gabi? Actually, ito pong ating pong event ngayon. Year-end event is back-to-back po siya anniversary ng 6 years anniversary ng Hey Pretty Aesthetic Clinic. At the same time, second year anniversary naman po ng aking second baby, si Hey Pretty Skin. Ano po ang mga i-expect ng mga loyal sa inyo at yung mga bagong susunod sa inyo? Ayan. So ngayon pong gabing ito, makakasama po natin syempre yung ating mga endorsers, lahat ng ating endorsers. And syempre, ang dami po namin hinanda na mga raffles and giveaways sa ating mga bisita ngayon. And medyo kakaiba po yung party natin ngayon sa nakasanayan. Kasi kapag sabing Hey Pretty, minsan kagaya last year medyo class. Pero ngayon, since nga po syempre, kumbaga sumusunod tayo sa trend, ngayon mas gusto na ng mga tao ng party para mas bonding. Kaya medyo twist ngayon po yung event po natin. Ma'am, yung mga CEO gaya nyo nag-uunahan sa mga celebrity para maging endorsers nila. Sa 2024 po, sino ina-expect nating madagdag sa inyo? Actually, meron na po ako mga naka-line up na endorsers po sa 2024. Pero siguro po, ang mga secret po muna. Ma'am, ano, Teen Heartthrob ba? Beauty Queen? May magtigay po natin. Actually po, nasa ano rin po siya, nasa same agency rin po siya kung saan po siya kinukuha ngayon. Sa agency po na kinukuha. Kasi nga po, kumbaga, kabisado ko na rin po yung mga talent na binibigay po nila sa akin. Kaya parang doon po rin ako kukuha ng mga endorsers po. Pero siguro po by mga beauty queen, try ko rin po mag-add and mga more on mga TikTok influencers. Pero sa mga high-end, yung kumbaga mga elite na mga endorsers po talaga magdadagdag po ako by next year. Ano po ba, ma'am, yung hanap niyo sa mga endorser niyo? Ano yung mga quality yung At last year po, ang ginawa ko po talaga is more on kagaya po nila Beauty Gonzales and sila Dennis, yung normal na nakikita sa TV. Pero ngayon po talaga, doon magdadagdag din ako. Pero gusto ko rin po yung talaga makaka-relate yung mga, kumbaga mga young age. Kaya more on nakikita ko na effective yung talaga yung mga influencer sa TikTok po. Kasi doon, lalo na ngayon, kumbaga parang yung mga tao, mas doon po sila nakatutok ngayon sa TikTok. Dapat mga Korean na Korean, siguro po someday. Pero ngayon po parang hindi ko pa po siya nakikita sa Ma'am, yung ibang mga CEO like you, pinoflaunt sa social media kung gaano sila kayaman. Kumikita sila ng ganitong million a day, ganyan. Kayo rin ba gagawin niyo yun sa 2024? Papakita niyo? Actually po, Flaunt niyo po ba yung success? honestly, parang hindi po siguro. Parang hindi po talaga ganun din po yung personality ko. Though sa iba po, kumbaga parang yun ang nakikita ng mga tao, mas pina-follow nila, mas in-idol nila. Pero siguro po sa ibang way po, papakita sa tao na kaya kong mag-help sa kanila or kaya kong kumbaga matouch yung mga tao or makilala nila yung brand ko at the same time as me, as a CEO, hindi po siguro sa way na parang ipakita sa kanila kung anong meron ako. Kaya you have to, kumbaga, follow me or kumbaga parang, kumbaga, i-praise me, parang gano'n. Siguro po in different way. So, paano po sa inyo po sa mga tao? Ano nag-turn ka ba? Or is it a necessity ba na kailangan expose mo yung earnings mo? Actually po, regarding po dun sa mga, kumbaga sa, ano naman po kumbaga, lahat naman po talaga ng tao may kalayaan naman gawin kong gawin kong, kung anong nakikita nila na hindi naman masama, as long as wala naman po sila tinatapakan tao and nakikita nila na effective yun sa kanila para mas makilala yung brand nila, wala naman hindi naman po ako against po doon. Pero siguro po, depende lang din po yun sa personality. Kagaya ko po, hindi po talaga siya nakikita na parang personality ko po. Pero po sa kanila, nire-respeto ko po yun kung ganun po yung, kumbaga yung way nila para i-introduce yung sarili nila sa iba. how would you sell it in 2023 for April? 2023, ngayon po currently, yung last po na nagpa-interview po, parang 20 branches lang po ako. Nakaka-excite pa kasi ngayon po, 32 branches na po yung clinic ko. And napakadami po pa po mga plans. And by 2024, plan po sana na mag 50 to 100 branches na po yung Hey Pretty Aesthetic Clinic po. And nakakatawa kasi nga po, before parang mga stand-alone na po yung mga branches ko. Pero ngayon po yung SM, yung mga Robinsons, and yung ibang mga establishment po is talagang nililigawan na rin po ang Hey Pretty para kumbaga mag-list po sa area po nila. Franchise mo na. Ngayon yung taon na to, pina-franchise ko na po siya. Yung pinasok ko po si Zainab, nakita po ng mga tao na parang, kasi nga si Zainab, alam niyo naman po, kumbaga masa siya. Kasi ano po yung level po niya is may mommies and young age. Kaya talagang hinakot po niya yung mga clients din. Kaya ngayon po, ang ginawa ko po, nagpa-franchise po ako para makita ko magiging maganda ba siya kapag pina-franchise ko siya by next year. And effective naman po kasi may marami din po akong tukumang franchise ngayon. Ma'am, ano? Paano iniiwasan yung favoritism among the endorsers? Completely, ay naku, Meron pa kayong Opo. Actually, lahat po talaga
nagpe-perform naman po ng magaganda. Pero talagang wala po akong favoritism. Lahat po sila special sa akin. So lahat po sila tinitreat ko rin ng pantay-pantay po. And lahat po sila nagpe-perform din ng mahusay. Ano masasabi niyo sa sunugan ng talents or mga talents na hindi endorses na hindi walang loyalty or nagkakaroon ng ibang endorsement sa Ibang brand. Oo, Sa competitor. same brand lang halos. Kaya po ako, minake sure ko po na halimbawa po, for example, si Beauty Gonzalez po, since nga po naka-contract po siya sa akin, so talaga yung, kumbaga, yung contract po niya is talaga ako lang po yung products na gagamitin niya para hindi rin po ma-confuse yung mga tao. Kasi po minsan kapag halimbawa ang pinopromote po niya is ganitong products, so kaya pampaputi, pampaganda, tapos meron siya ibang products naman na gagamitin. So magkakaroon ng confusion po sa mga tao. Kaya ako po talagang nag-sit down po kami ni Miss Beauty, pinatry ko muna sa kanya yung product, yung nagustuhan naman po niya, even po yung quality ng products namin. Kaya so far, parang sa amin po, sa mga endorsers ko po, wala naman pong ganong issue. Na kumbaga parang hatian kami, kumbaga sabon ko, tapos ginagamit din ng iba, so wala pa naman po. Itong Hey Pretty nyo ba, ma'am? Kasi, di ba, tinatarget nyo na rin yung masa. Would you say ba na yung iba kasi iniisip nila, luxury pa rin yung ganitong bagay? Ano lang yung na, i-invite nyo na lang, i-urge nyo na investment ito for confidence, hindi lang siya yung pangpaganda. Actually, ma'am, ang katotohanan niya, kaya rin po talagang nag-boom yung Hey Pretty Clinic. Kasi po, since ako, galing po ako sa humble beginning, talagang wala rin po talaga ako. So parang iniisip ko, paano kaya darating na pagkabaga yung mga tao is makukuha ko sila. So parang nilagay ko yung sapatos ko sa kanila. Paano ako mag-a-avail sa isang clinic na wala naman akong pera. So ang ginawa ko yung clinic ko maganda, aesthetic, lalo yung mga tao ngayon gusto nila Instagrammable yung mga, kumbaga yung mga pinopost nila. At the same time, affordable. Ang pinakamaganda pa po sa Pretty, kasi cash installment po siya. So hindi mo kailangan ng credit card. Cash lang po, pwede ka na mag-installment. Kaya ngayon talaga, kaya sa Pretty rin po, mabilis po siya lumaki kasi nga po, napaka-flexible po ng aming terms sa mga tao. Kaya college student or working or kaya non-working, talaga pong kumbaga nagiging client po namin from class A to class 8. Miss Ann, this year you had your first male endorser ng si Dennis. May balak ba kayo mag-expand sa 2020? Actually po, meron na rin po ngayon na mga lumalapit din po sa akin ng mga talent manager na ma'am, try niyo po si ganito, may mga ganyan. Pero still po, syempre, tinitignan ko rin po yung, kumbaga, yung bawat endorsers po na talaga makaka-help po para sa brand. Ano po ang Christmas, New Year's Eve? Sorry po. Christmas or New Year's Eve? New Year's po siguro, ngayon po is siyempre po, magkaroon pa po ng maraming branches and magkaroon pa po ng branches sa Mindanao and Visayas. So yun po talaga yung pinaka-goal ko since wala pa po akong Visayas and Mindanao. Ano ba, ma'am, ang gusto nyo, last question lang, ma-feel ng mga pupunta sa Hey Pretty pag alis nila? Confident? Na hindi kailangan maging mahal magpaganda at hindi kailangan po na kumbaga parang gumastos ka ng malaki at the same time isang bagsakan kapag magpapaganda ka. So yung pagpapaganda pwedeng maging flexible para sa lahat and affordable po para sa lahat. Thank you so much, ma'am. Salamat Thank you.